Ika-100 araw ng pagdating ng katapusan. Boss, 3 buwan na tayong napalibutan. Maubos na ang lahat ng supply. Kung ganito ang mangyayari, lahat ay magugutom. Boss, ano ang dapat nating gawin? Sana itong na-renovate na cellphone ay maging kapaki-pakinabang. Pamangkin, ang tanging kamag-anak ko. Nakatanggap ng tawag, Sa modernong mundo, sa paupahanilin mo, biglang naglabas ng asul na liwanag ang screen ng cellphone. Ikaw ba yan? Saan ka ba nagpunta sa loob ng 5 taon? Nasa isang mundo ng disyerto ako ngayon. Wala nang oras siksiya mo para magpaliwanag. Nasa paligid ngayon ang mga zombie ng tiyuhin. Kailangan ng tulong mo. Puno ito ng mga zombie na kumakain ng tao. Kasama ko ang mga nakaligtas. Nagtatanggol kami sa base. Ubos na ang pagkain at tubig. Kami ay mula sa ganap na magkaibang mundo. Paano kita matutulungan? Ang teleponong ito ay naranasan na ng ating mga mananaliksik. Binago. Maaaring maglipat ng mga bagay ng malayuan. Hanggat nakukuha mo ang mga gamit. Direktang ipapadala. Matatanggap na ni Tio. Pero Chiyo, isa lang akong ordinaryong estudyante. Pumanaw na rin ang magulang ko 3 taon na ang nakalipas. Wala akong pera para bumili ng mga supplies para sa'yo. Tio, ano ito? Ito ang gamot sa pananaw sa hinaharap. Kapag ininom mo, makikita mo ang lahat. May ganitong kakayahan ka na. Di na siguro mahirap kumita ng pera. Naiintindihan ko na. Maghihintay ka lang. Siguradong makukuha ko ang mga supplies para sa'yo. Ang galing ng epekto ng pananaw na ito. Kung mayroon akong kakayahang ito, hindi ba't magagawa ko ang lahat ng gusto ko? Sa ilalim ng liwanag ng araw, may mga tao pa na gumagawa ng ganitong bagay. Sa kalye, ilabas mo ang wallet mo sa kalye. Sa kalye, sino ka ba? Sira ang ulo mo. Kailan ako kumuha ng wallet? Kakagaling mo lang. Sa mga bisig ng matandang ito, huwag kang magpanggap. Totoo, nawala ang wallet ko. Tingnan niyo, mga tao. Itong batang ito, walang dahilan para akusahan ang tao ng pagnanakaw. Sa tingin ko gusto lang niyang kumita sa gulo. Tingnan niyo. Wala akong dalang wallet. Ikaw, nag-aakusa ka ng walang batayan. Walang ebidensya, huwag mag-akusa ng basta-basta. Tama. Nakikita kong bata ka pa. Paano mo magagawa ang ganitong bagay? Ang mga binuksan mo ay mga panlabas na bulsa. Nasa iyo ang wallet. Nasa pinakaloob na bahagi ng iyong kaliwang dibdib. Nakatahi sa loob ng tela. Tama bang punitin ito at ipakita sa lahat? Ikaw, nagsisinungaling ka. Ikaw, nagsisinungaling ka. Sinasabi ko ba ang kalokohan? Buksan mo at malalaman mo. Hindi ko akalain. Totoong magnanakaw pala itong batang ito. Talagang hindi magandang tao itong magnanakaw. Halos na akusahan ko ng mali. Itong batang ito na tumulong sa kapwa. Batang lalaki. Maraming salamat talaga sa'yo. Hindi mahalaga ang wallet na ito. Pero nasa loob nito, yung larawan ko at ng yumaong asawa ko. Nawawala ito, hindi ko alam. Ano ang gagawin ko na? Lolo, walang anuman po kayo. Maliit na bagay lang. Lolo, anong nangyari? Yuyu, salamat sa batang ito na tumulong sa akin na mahanap ang wallet ko. Kung hindi, magkakaproblema ako ngayon. Linmo, ikaw pala. Salamat talaga sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Walang problema sa gawaing ito. Imbitahan kitang kumain sa bahay ko. Hindi ba siya ang school beauty namin? Si Sukinyu ba? Gusto ko talagang pumunta sa bahay niya. Hindi pwede. Naghihintay pa ang tiyo ko sa mga gamit ko. Hindi na. May urgent pa ako. Uwi na ako. Hindi ko inakalang si Linmo ay medyo matuwid. Tindahan ng loterya, binuksan ni Linmo ang pananaw sa loob. Ito lahat binili ko, tindahan ng loto, nagbukas si Linmo ng pananaw. Bata, hindi basta-basta ang scratch card. Hindi ka dapat magmadali. Walang kailangan. Basta scratch lang. Ngayon, ang mga kabataan, hindi gaanong pera. Pero ang yabang nila. Nakikita ko na ang 200 pisong ito ay parang nagdadala ng pera. Laodeng,
Hindi na kaya. Huwag mong sisihin ang hindi pantay na daan. Kabataan. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang masyadong mapusok. Kung hindi mapusok, paano ka tatawaging kabataan? Ang galing mo. Gusto kong makita. Kung ilang beses ka makakasalubong ngayon. 1,566, walang talo. Sobrang swerte naman nito. Nga, lahat ay pumasok. Ganap ba talaga ang swerte ng mahuhusay sa pagsusugal? Ay nako, sobrang swerte nitong batang ito, no? Halos 10,000 na ang napanalunan niya. Per, ano nang meron ka? Para kang nakakita ng langit. Binuksan ni Lin mo ang huling piraso, at ang mga nanonood ay nakatingin sa card ni Jiang na sobrang ganda, natatawa pa. 2,83, imposible. Talagang grand prize. Bumili ako ng 10 taon. Hindi pa ako nakakita ng grand prize Sa buhay ko, ito ang unang pagkakataon na nakita ko. Na may nanalo ng grand prize. Talagang kahanga-hanga. Ang swerte ng batang ito sobra namang nakakatuwa. Ito ay 50,000 Kasing halaga na ng 10 taon kong sahod. Sa 50,000 ito, maaari ko ng pansamantalang tulungan si Tio. Na maresolba ang problema sa supplies. Ginoo Lin, nandito na ang lahat ng mga supplies na hiniling ninyo. Bilangin mo ito. CJ, nabayaran ko na ang pera. Maghanap kayo ng sasakyan para dalhin ito sa bahay ko. Okay, kung kailangan mo, tawagin mo lang kami. Tubig. Wow! Magandang pamangkin. Ngayon, ang tiyuhin at ang mga nakaligtas ay umaasa sa iyo. Sapat ba? Kung hindi sapat, bibili pa ako. Sapat na. Ito ay pampalakas ng lakas. Kapag ininom mo, magdodoble ang iyong lakas. Pangangalaga sa sarili. Silin mo ay nagningning ng mahinang pulang liwanag at madaling kinuha ang kahon ng kargamento na nasa tabi na may bigat na ilang dekadang kilo. Ang epekto nito ay talagang kahanga-hanga. Nabasag na naman ang pader sa kanluran. Aatras ako at magbabantay. Bata, sana'y ikaw ang may kasalanan. Nasira mo ang magandang pagkakataon ko kanina. Ngayon nakita ko. Hindi ko akalain na ikaw ay isang sugal na henyo pala. Ibalik mo ang perang napanalunan mo. Sa pagsusugal. Ngayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bata, maging maingat ka. Magbibigay kami sa iyo ng pagkakataon. Kung hindi, babaliin namin ang mga binti mo. Paano kung ayaw kong magbayad? Dahil hindi ka marunong makinig, bata. Huwag mo kaming sisihin. Wala nang pakialam. Mga kaibigan. Sugod na. Lahat kayo, sumugod na. Kayo lang mga pangit na ito. At nagtatangkang agawin ang pera ko. Batang ito, huwag kang masyadong magyabang. Ito lang. Sino pa ang natitira? Ikaw. Huwag kang lumapit. Ang kuya ko ang leader dito. Leader. Gusto kong makita. Kung kaya kanyang protektahan. Huwag ka nang muling manggulo sa akin. Kung hindi, may mga masasarap tayong prutas dahil sa inyo. Anong nangyari? May nangyaring masama sa base. Salamat sa mga bigas na ipinadala mo. Nakapagtagumpay kaming pigilin ang huling alon ng mga patay. Ngunit ang pader sa kanluran ay nawasak ng malaki. Maaaring pumasok ang mga zombie anumang oras. Ano ang dapat kong dalhin sa iyo? Bagamat pansamantalang naitaboy ang alon ng mga bangkay. Ngunit ang aming base ay may malaking kakulangan sa supply. Para sa mga susunod na labanan, kailangan ng maraming bakal, mga tubo, mga kasangkapan at gasolina. Sa panahong ito, bihira na ang mga ganito. Si Lao Chen ay kayang gawing mga depensa at simpleng armas. Kung hindi, kapag dumating ang susunod na alon ng mga patay, hindi tayo makakapagtagumpay. Ito ay isang agility enhancement potion. Kapag ininom, tataas ang bilis at reaksyon. Maari itong dumoble ng 10 beses. Huwag kang mag-alala, Tito. Kukumpletuhin ko ang mga gamit ngayong gabi. Mga kasama. Boss. Hindi maganda. Muling umaatake ang mga patay. Bilisan.
Mas mabuti kung mas mabilis ang mga materyales. Tindahan ng mga materyales sa konstruksyon. Sarado na. Bumalik ka na lang bukas. Kailangan ko ang mga bagay na ito. Kukunin ko lahat ito. Kukunin ko na ngayon. Hindi problema ang pera. Mayroon kaming lahat ng ito. Pero 3 beses ang presyo. 3 beses. Bakit hindi ka pumunta at agawin? Sa buong merkado, ako lang ang may ganitong dami ng stock. Bibili ka man o hindi. Para kang nagtataas ng presyo ng walang dahilan. Ito ang tindahan ko. Kung gusto kong magbenta ng kung ano, yun ang bibilhin ko. Maliit na gining. Huli na. Yung mga tao sa katabing kampo. Habang may bangis na mga bangkay. Habang naipagtanggol natin pansamantala. Samantalahin ang pagkakataon habang may kaguluhan. Nang atake sa ating base. Siksiyaw mo. Mas mabuti kung mabilis ang mga supply. Para makapag-organisa tayo ng counterattack. Ikaw. Anong balak mo? Sasabihin ko sa'yo. Makakabawi ako. Ihanda ang mga produkto ayon sa presyo sa merkado. Load na ito sa sasakyan ngayon. Ihatid sa address na ibinigay ko. Walang bawas sa bayad mo. Kung hindi, hindi ka makakapagpatuloy sa negosyo mo. Agad na ihanda ang mga produkto. Lahat ayon sa presyo sa merkado. Wala akong idadagdag kahit 1 sentimo. Si Wang ay naguguluhan at sumisigaw sa mga empleyado na maghanda ng stock. Si Wang ay naguguluhan at sumisigaw sa mga empleyado na maghanda ng stock. Kinuha ni Lin Mo ang kanyang cellphone. Talagang ikaw ang aming tagapagligtas. Tio, pakiusap, ipagawa kay Lao Chen ang mga trabaho. Kaya bang ipaglaban ito? Huwag mag-alala. Kung meron na tayo nito, huwag nang pag-usapan pa ang kalaban na kampo. Kahit bumalik pa ang mga bangkay, kaya pa rin nating mapanatili ang depensa ng maayos. Ito ang gamot na pang-telekinesis. Kapag ininom, magagamit mo ang kontrol sa mga bagay sa loob ng 5 metro. Ang galing. Mas madali na ngayon ang mag-angkat ng mga supplies. Boss, mga tao sa kampo ng kaaway. Napalayo natin sila. At nakakuha tayo ng ilang bihag. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Siyaw mo. Susubukan ko munang interviewin sila. Magpahinga ka muna. Sa loob ng gusali ng paaralan. Lin Mo, sa loob ng gusali ng paaralan. Ang galing mo, ha, sa loob ng gusali ng paaralan. Ang galing mo, ha. Nagtataka ako kung paano mo naisipang makipaglandian kay Sukinyu. Hindi mo ba tiningnan ang sarili mo? Anong klaseng tao ka? Kailan ko naman nakipaglandian kay Sukinyu? Sabi pa, may kinalaman ba sa'yo kung sino ang kadate ko? Siyempre may kinalaman ito. Gusto mo bang sadyang lumapit? Si Lolo Sukinyu. Gusto mo bang gumamit ng liko-likong paraan, di ba? Bilin ko sa'yo. Si Sukinyu ay hindi para sa mga katulad mong mahirap. Makaakyat ka. Lumayo ka sa kanya. Kung hindi, ipapalayas kita. Tama. Isang pulubing. Nangangahas pang makipagkumpetensya kay Yuje sa babae. Agad na humingi ng tawad kay Yuje. Kung hindi, may masamang mangyayari sa'yo. May kasama bang mas malapit kay Sukinyu? Gusto mo na namang maghanap ng gulo. Zhao Yu. Kung hindi ako magpapakumbaba. Ginamit ni Lin Mo ang kanyang kakayahang magkuha ng bagay sa malayo. Kung maghahanap ka pa ng gulo sa akin. Sa susunod, hindi na ito magiging kasing simple ng pagkadapa lang. Ha ha ha. Lin Mo, batang lalaki. Nahanap din kita, matandang lalaki. Ginoong Su. May kailangan po ba kayo sa akin? Silid pulong ng paaralan. Ang lolo ko ay nagmamadali para makita ka, silid pulong ng paaralan. Pero pinipilit ako, silid pulong ng paaralan. Pero pinipilit akong, diretso siyang dalhin sa paaralan. Sa totoo lang, madali lang yan. Sa totoo lang, madali lang yan. Ginoo, hindi mo na kailangang maging ganito ka magalang. Para sa iyo, madali lang yan. Para sa akin, matanda na. Iyon ay nakatulong. Ang mga pangarap namin ng aking asawa sa buong buhay. Narinig ko kay Weiyu. Nakamakailan lang. Nagsasagawa ka ng malakihang. Bili ng mga materyales sa konstruksyon, pagkain. At mga hardware na ito. Talagang kailangan ito kamakailan. Kung kailangan mo ng anumang materyales, sabihin mo lang sa akin. Ibibigay namin sa cost price.
Mas mababa ng 30% sa market price. At pwede rin 24 oras. Laging handang maghatid ng produkto sa iyo. Anong sa tingin mo? Talaga ba? Maraming salamat talaga sa inyo. Walang anuman. Basta isipin mo ako bilang matanda mo, na nagbabalik ng utang na loob. Simula ngayon, lahat ng supply mo ay sagot na ng pamilya Su. Ang mga pangunahing supply na ito ay tiyak na kakailanganin sa mahabang panahon. Kapag mayroon ng matatag na pinagkukunan, hindi na tayo kailangang mag-alala. Mga problemang ito, lumuhod silin mo kay Lolo Su. Imbakan ng grupo ng Su. Mga bakal na plato sa imbakan ng grupo ng Su. Mga bakal na plato sa imbakan. Mga pampasabog, gamot, pagkain. Gaano man ang kailangan mo, kunin mo lang. Ipapadala ko na ito sa bahay mo ngayon. Ginoong Su, tinatandaan ko ang utang na loob na ito. Sasagutin ko ito sa hinaharap. Bakit pa ako makikipag-ayos sa matanda? Mabilis ka na. Mahalaga ang iligtas ang tao. Agad na nag-load ng mga supplies ang mga manggagawa. Kinuha ni Lin mo ang kanyang cellphone. Magandang pamangkin, kinuha ni Lin mo ang kanyang cellphone. Talagang malaking tulong ang ginawa mo para sa amin. Tio, huwag kang magpakatanga. Maaaring dumating ang alon ng mga patay anumang oras. Tungkol sa inyong mga depensa, Lao Chen, dalhin ang mga tao para patatagin ang pader. Lahat. Ibaon ang mga pampasabog sa paligid ng base. Sumabog ang mga pampasabog sa paligid. Pasabugin ang mga pampasabog, sumabog ang mga pampasabog sa paligid. Mga kapatid, sumabog ang mga pampasabog sa paligid. Sugod. Sa pamumuno ni Zhang Bin. Naitaboy ang unang alon ng mga patay na sumasalakay. Ang galing, Tito. Ito ay espesyal na gamot para sa mental na pangunawa. Ito ay gamot para sa mental na pangunawa. Ito ay espesyal na gamot para sa mental na pangunawa. Masamang intensyon at panganib sa loob ng 500 metro. At madaling makuha. Ang masamang usapan ng mga tao tungkol sa iyo. Sino ang may masamang balak sa iyo? Mabilis mong nakikita. Pagkatapos uminom ng gamot, sobrang kapaki-pakinabang ng kakayahang ito. Lin mo, sa harap ng paaralan. Sa harap ng paaralan. Ang galing mo, ha, sa harap ng paaralan. Ninakaw mo ang aking atensyon. At nakipagkaibigan ka pa sa pamilyang Su. Chow Yu. Ang lakas naman niya. Yung batang kalalakihan na pinadala mo. Hindi ako natatakot. Haha. Hindi ito basta-basta batang kalalakihan. Kundi mga bodyguard na may profesional na pagsasanay. Lin mo. Bibigyan kita ng isang di malilimutang aral sa buhay. Sige na. Binuksan ni Lin mo ang kanyang espiritual na pandama. Ano ka bang uri ng halimaw? Binalaan na kita. Huwag mo akong guluhin muli. Hindi ka ba marunong makinig? Nagkamali ako. Siksiyaw mo. May mali. Hindi basta-basta ang mga zombie na ito. Parang may nag-uutos sa kanila. Sinasadyang ubusin ang ating bala. May utos. Hindi ba't may tao sa loob ng mga zombie? At mayroon pang mga mutant na matatalinong uri. Hindi maganda. Ito ay ang hari ng mga bangkay. Opisina ng grupo ni Su. Walang problema, opisina ng grupo ni Su. Sa aking imbakan, opisina ng grupo ni Su. May pinakamalakas na bakal na plato. At industrial na dinamita. Ipapadala ko na ito sa iyo ngayon. Isa pa. Si Kuya Yuyu ay may-ari ng kumpanya ng seguridad. Pinasabi ko sa kanya na kumuha ng mga angkop na kagamitan at armas para sa iyo. Ginoong Su. Salamat po. Ang pagligtas sa tao ay parang pag-apula ng apoy. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Industriya ng gamot, industriya ng dinamita. Siksiyaw mo. Ang galing mo. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Tio. Sino ang hari ng mga bangkay? Napatalsik natin siya kanina. Nagtago muna siya pansamantala. Pero sobrang talino niya. Sigurado akong babalik pa siya. Kaya maghanda na tayo ng maaga. Gamitin ang katatagan para sa pagbabago.
Zhao ang tagapamahala at Zhao Yu. May relasyon ba sa ama at anak? Anong nangyari? Anong nangyari? Mukhang may problema sila sa akin. Mukhang may problema sila sa akin. Lin mo, nagtitipon ka ng labanan sa harap ng paaralan. At nakasakit ka ng mahigit 10 tao. Ngayon, formal kitang pinapaalam. Nagpasya ang paaralan na i-expel ka. Lin mo, malubha mong nilabag ang mga patakaran ng paaralan. Nahanap na namin si Tito Mapa. Ay expel mo ako. Ginoong Zhao. Hinahanap ng anak mo ang tao para harangan ako. Nasa tamang depensa lang ako. Gusto mo akong tanggalin. At ikaw, Direktor Wang. Magkano ang tinanggap mo mula kay Ginoong Zhao? Bakit mo siya tinutulungan? Si Ginoong Zhao ay 2 oras na ang nakalipas. Nakipag-ugnayan sa iyo, Direktor Wang. Sinabi niya sa iyo, ang iyong mahal na anak ay sinaktan ng iba. Nais niyang humingi ng tulong sa iyo. Kapag natapos na ang lahat, papalakasin ka ni Ginoong Zhao. Nagsasalita ka ng kalokohan. Walang ganitong nangyari. Ito ay paninirang puri. Mag-ingat ka, sisiraan kita sa hukuman. Hindi ba kayo mag-iisip? Dahil alam ko ng malinaw. Tiyak na may matibay na ebidensya. Ginoo Zhao. Pinagnanakaw mo ang pondo ng paaralan para sa proyekto. At tumanggap ka ng suhol. At si Director Wang. May ebidensya na nilalabag mo ang mga patakaran sa pagrehistro ng estudyante. Nandito lahat. Ito ang ipinasa namin sa kanila ngayon. O kayo na mismo ang magbibitiw. Sudong, nagkamali ako. Hindi na ako ulit. Magbibitiw na ako. Magbibitiw agad ako. Pakiusap, maawa kayo. Hindi ko talaga inasahan na mabilis kayong nakalikom ng ebidensya. May bahagi ang lolo ko sa paaralang ito. Sa totoo lang, dati. Napansin na niya na may problema ang 2 taong ito. Dumating ako sa pagkakataong ito. At nagkataon na nagamit ito bilang pagkakataon. Nagawa na ang usapin na ito. Kahit ang paaralan ay may bahagi na rin. Talagang hindi basta-basta ang Su family. Umalis si Lin Mo kay Suking mula sa administrasyon. Matapos magpasalamat si Lin Mo kina Suking, Yu, at kay Lolo Su, umalis siya sa opisina. Muling bumaba ang hukbong bangkay na may dambuhalang hukbo ng mga bangkay. Halos mabasag ang pader sa lakas ng pagbomba. Tito, huwag mag-alala. Ipapadala ko na sayo agad. Mga plato ng alloy steel at mga dinamita. Pag-lock ng koordinato. Simula ng pagpapadala. Tito, buksan ang pananaw na nakikita ang loob at tingnan ang screen. Ang kahinaan ng hari ng mga bangkay ay nasa loob. Ang mutasyong sentro sa dibdib, tingnan gamit ang pananaw na nakikita ang loob. Nasa ilalim ng 3 tadyang sa kaliwang dibdib. Ayos. Ayos, pamangkin. May gamot kami. At mayroon ding kakayahang tingnan ang loob. Nanalo tayo. Ito ang upgraded na gamot para sa self-healing ng cells. Kahit gaano kabigat ang sugat, mabilis itong gagaling. Ito ang bagong formula para sa baterya sa katapusan ng mundo. Magagamit mo na ito sa kasalukuyan. Ang galing, Tio. Yung mga zombie na ito, hindi ito natural na pagbabago. Kontrolado ito ng Organisasyong Apokalipsis. Ano ang Organisasyong Apokalipsis? Sang-ayon kay Suking ang buong buwan. Iniligtas ako ni Lin Mo, na wala ang tawag, naghahanda si Lin Mo na gamitin ang kanyang kakayahan sa mental na pakiramdam. Ginoong Su, abandonadong bodega sa labas ng bayan. Huwag kang mag-alala, abandonadong bodega sa labas ng bayan. Basta't ibigay ng iyong lolo ang ransom, abandonadong bodega sa labas ng bayan. Siyempre, palalayain ka namin. Siyempre, palalayain ka namin. Huwag kang umasa na magtatagumpay ka. Naniniwala akong mahal ka ng iyong lolo. Oh, tama nga pala. Yung ginawa mong maliit na kilos kanina. Huwag mong isipin na hindi ko nakita. Pero, wala kang magagawa kahit gaano ka pa makipaglaban. Huwag kang matakot, King Yu. Nandito na ako para iligtas ka. Zhao, sino ka? Zhao, sino ka? Paano ka nakarating dito? Walang nanggugulo. Ipakawalan mo na si King Yu agad. Kung hindi, hindi na ako magpapigil. Ang tapang mong binata. Sige, ikaw na ang bahala. Ang sama. Ang galing mo. Dalhin mo na siya.
Paano mo nahanap ang lugar na ito? Enye. Wag masyadong marami ang sinasabi. Pakawalan mo siya. Enye. Lahat kayo, sumugod. Pinatay na itong batang ito. Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, papagamutin ko ang mukha niya. Kung lalapit ka pa, papagamutin ko ang mukha niya. Sapat na ang tingin mo sa sarili mo. Ikaw ba ay tao pa? Lin mo, ang galing mo. Sino ang nag-utos sa inyo? Si Zhao Yu. Gusto niyang magpanggap na isang bayani na nililigtas ang magandang babae. Salamat sa'yo. Akala ko hindi na kita makikita pa. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sa silid ng pagpupulong ng Su Group, ipinasok ni Lin Mo ang bagong enerhiya na drive sa computer. Totoo ang formulang ito. Kakayahang magpatuloy. 3 beses ng mga baterya sa merkado. Mabilis ang bilis ng pag-charge ng 10 beses. Totoong totoo. Nagawa ko na. Nagsagawa ng pangunahing pagsubok sa pagganap. Napakabuti. Kami ng pamilyang Su ang magbibigay ng buong pondo. Magbibigay ng channel. Magbibigay ng pabrika. Ikaw ang magbibigay ng teknolohiya. Magtatag ng kumpanya sa teknolohiya ng bagong enerhiya. Hahatiin natin ang kita sa 3 at 7. 3-7. Kahit na ang nangyari kay King Yu ay isang kalokohan. Pero dahil sa tulong mo, nakikita ko na talagang nagmamalasakit ka kay King Yu. Itong dagdag na 2% ay bilang pasasalamat ng matanda sa'yo. Nakalock in na tayo sa outpost ng Apocalyptic Organization. 3 araw mula ngayon, magsasama-sama sila sa mga kampo ng mga kaaway sa paligid upang salakayin ang ating base. Congratulations sa iyo, Ginoong Lin. Ikaw na ang magiging Su na pamilya na co-founder ng bagong enerhiya. Kailangan mo ring pasalamatan si Ginoong Su at ang iyong pagtitiwala sa akin bilang estudyanteng nagtapos. Magandang araw, Ginoong Lin. Ako si Zhu Mingxuan, ang presidente ng Investment Department ng Tianqi Group. Salamat, Ginoong Zhu, napakabait mo. Hindi ko alam kung ano ang maituturo ng Tianqi Group. Daki, handa ang Tianqi na magbigay ng 500 milyong cash para sa buong pagkuha ng iyong patent sa baterya. Bukod dito, bibigyan ka ng posisyon bilang vice-presidente ng teknolohiya sa Tianqi Group. Taunang sahod ay 10 milyon. Ang mga opsyon ay hiwalay na bibilangin. Nakuha ni Ginoong Zhao ang tao sa aking salu-salo. Medyo hindi ito ayon sa alituntunin, di ba? Ginoong Su. Sa mundo ng negosyo, ang mataas ang presyo ang nananalo. Ang 500 milyon ni Ginoong Lin ay paunang bayad lamang. Basta't sumali ka sa Tianqi. Ang karagdagang pondo para sa pananaliksik at pagpapaunlad ay walang limitasyon ang aming ibibigay. Maaari naming bigyan ka ng 3 araw upang mag-isip. Naniniwala akong makakagawa ka ng desisyon. Ang pinakamatalinong pagpili. May kaugnayan kaya ang apokalipsis sa uncles na yun. Organisasyon ng apokalipsis sa mundo. Kumusta na ang kalagayan dyan, uncle? Kumusta na ang kalagayan dyan, uncle? Mag-alala ka, salamat sa mga supply na binigay mo dati. Nakuha namin ang outpost ng organisasyon ng apokalipsis. At nakuha rin namin ang kanilang imbakan ng armas. Sa ngayon, ligtas na ang paligid ng base. Ang galing, tiya. Ito ang nakuha mula sa forward outpost ng bagong material na formula. Mas mahusay kaysa sa battery na gamit mo ngayon. Mas doble ang lakas ng material nito. Mas mura pa ang gastos hanggang 40% na bawas. Dapat magamit mo ito sa modernong panahon. At saka itong gamot para sa pag-unlad ng utak. Maaaring doblehin ang kakayahan ng iyong utak. Sa hinaharap kapag ikaw ay nag-develop, magagamit mo ito sa mga kontratang pangkalakalan. Salamat sa iyo, Tito. Isa the way, Tito. Yung sinasabi mong apocalyptic organization. Hindi ba't ang simbolo nila ay ito ang mga salitang Tianqi na nakaukit sa lahat ng kanilang kagamitan at chip? Ano ang masama rito? Saan mo sila nakatagpo? May mga tao mula sa Tianqi Group na lumapit sa akin na gustong bilhin ang aking patent sa baterya. Nakaukit ang mga salitang ito sa kanilang badge. Little mo, mag-ingat ka ng husto. Hindi basta-basta ang grupong ito. Huwag basta-basta pumayag sa kahit anong kondisyon nila. At huwag magbigay ng anumang detalye tungkol sa teknolohiya. Nakuha ko na, Tiyo. Susuriin ko ng mabuti.
Boss, na-decrypt na namin ang enigma. Sa hard drive ng outpost, nalaman nilang mayroon silang teknolohiya para sa komunikasyon sa pagitan ng mga panahon. Si Xiao Mo at ang iba pa ay kayang makipag-ugnayan sa ibang panahon. Ibig sabihin, ang kasalukuyang Tianqi Group at ako ay tiyak na may koneksyon sa Tianqi Organization sa mundong ito. Kailangan mong maging labis na maingat. Ibig sabihin, maaari rin ba silang magpadala ng mga bagay dito? Siguro hindi. Pagdating sa kakayahan sa pananaliksik, mas magaling pa rin tayo. Ngunit pagkatapos ng pagsabog ng mga zombie, ang mga tao sa ating kampo ay naging magkakahiwalay. Maraming teknolohiya ang nawala. Ngayon ay makakaasa na ako. Ginoong Lin, Ginoong Su. Tatlong kumpanya na ating nakipagtulungan. Pangunahing tagapagtustos ng mga hilaw na materyales. Ngayon ay lahat silang nagpasya na makipaghiwalay sa atin. Nakipagkasundo na sila sa Tianqi Group ng eksklusibong kasunduan sa supply. Kahit na magbayad ng penalty, hindi na sila magbibigay sa atin ng supply. Tiyak na ito ay mga kalokohan ng Tianqi Group sa likod. Nais nilang makuha ang teknolohiyang ito para hadlangan ang ating linya ng produksyon. Sobrang labis na ang Tianqi Group. Xiao Mo ang ating mga hilaw na materyales. Sapat na lang ang inventaryo para sa kalahating buwan. Malapit nang huminto ang linya ng produksyon. Ano ang plano mo? Huwag magpanik dahil nakulong na sila sa ating mga supplier. Kaya magpapalit tayo sa mas makabagong produkto. Mas makabagong. May oras pa ba tayo para mag-develop ngayon? Ito ang bagong formula ng material para sa positibong electrode na aking binuo. Gumamit ito ng mga pinakakaraniwang industrial na materyales. Hindi na kailangan ang mga iyon na may monopolyo sa mga bihirang metal. Ang gastos ay 40% na mas mababa kaysa ngayon. At ang pagganap ng baterya ay maaari pang tumaas ng 60%. Ang kailangan nating gawin ngayon, hindi ito tungkol sa paghingi sa supplier na magbigay, kundi tungkol sa direktang pagpapalit ng buong supply chain. Ganap na makaalis sa kanilang kontrol. Napakaganda! Sa ganitong paraan, ang Tianqi Group ay nag-aksaya ng oras. Mingsuan, pinapapunta kita para kunin ang patent ng batang iyon. Ang galing mo, hindi lang ikaw ang nakagawa ng mga bagay. Pati na rin nakuha niya ang malaking order mula sa kumpanya ng sasakyan. Mingsuan, pinapunta kita para kunin ang patent ng batang iyon. Ang galing mo, hindi lang ikaw ang nakagawa ng mga bagay. Pati na rin nakuha niya ang malaking order mula sa kumpanya ng sasakyan. Chairman, huwag po kayong mag-alala. Nakausap ko na ang mga supplier ng raw materials at pinutol ang kanilang supply channels. Alaynan, kapag dumating ang oras, hindi sila makakapag-deliver. Kaya kailangan nilang magbayad ng mataas na penalty. At saka ang mga car companies hindi makakuha ng bagong baterya. Kailangan pa rin naming bumalik ng tapat para bumili sa amin. Maganda ang naging resulta nito. Pero yung batang yun, talagang maganda ang performance ng baterya niya. Kailangan mong mag-isip agad ng paraan para makuha ang mga plano sa paggawa. Huwag kayong mag-alala, Chairman. Siguradong aayusin ko ng maayos. Tama, dapat nating bilisan ang progreso ng plano. Ang planong iyon ay may kaugnayan sa malaking plano ng buong grupo natin. Kailangan mong magpahinga ng kaunti. Huwag mag-alala, Chairman. Kapag naging matagumpay na tayo, hindi mawawala ang benepisyo sa'yo. Chairman, magtiwala ka lang. Maayos ang plano natin. Sino ito? Ginoo Lin, ngayon ba ay kulang na kulang ang inyong mga hilaw na materyales? Tama ba? May sasabihin pa ako sa'yo. Magpasya ka na, makipagtulungan na sa amin. Hindi magbabago ang trato. Dahil nangako na ako sa pamilya Su. Hindi ako gagawa ng bagay na labag sa aking salita. Talagang matuwid si Ginoong Lin. Kapag hindi nakapagbigay ng resulta, kailangan mong makipag-usap sa mga may-ari ng mga kumpanya ng sasakyan. Sumama ka sa amin, Ginoong Lin. Ginoong Lin. Gino, inimbitahan ka ni boss na mag-inom ng tsaa sa Tianqi Group. Sumama ka lang ng maayos, kung hindi. Sa inyo lang. Gusto nyo pa akong pilitin. Bata. Huwag kang mang-uyam at magpakasaya. Alam namin na may kakayahan ka.
Pero sarado na ang mga daan sa harap at likod ng eskinita. Hirap kang makalipad kahit may pakpak ka. Pinapayuhan ko kayong umalis na ngayon. May pagkakataon pa kayong makaalis. Ah. Sabi ko, bukod kay Zumingsuan na humuli sa akin. May iba pa siyang inasikaso. Sasabihin ko. Ialis mo muna ang paa mo. Sinasabi ko. Pinapunta pa ni Ginoong Zhou ang tao sa pabrika ninyo. Para sunugin ang linya ng produksyon ninyo. Nakaset na ang buong kapasidad namin sa loob ng kalahating buwan. Hindi maganda ang sitwasyon, siyaw mo. May nag-leak sa ating hanay. Tungkol sa teknolohiya ng cross-time transmission. Ang Apocalypto Organization ay nakipag-ugnayan na sa modernong panahon. Ang grupo ng Tianqi ay nagdala ng sample ng mutadong virus. Gusto nilang simulan ang eksperimento sa tao sa iyong mundo. Talaga nilang kaya magpadala ng bagay sa ibang panahon at espasyo. Noon, namali natin ang kanilang kakayahan. Ang nalik na teknolohiya sa teleportasyon. Kahit na hindi pa ito ganap na kumpleto. Ngunit ang maliit na dosis ng sample ay nakapagpadala na. Ibibigay ko sa iyo ang isang antiviral na gamot. Para sa lahat ng posibilidad, kailangan mong pigilan sila. Ano ba talaga ang balak ng organisasyong ito ng apokalipsis? Gusto ba nilang gawin ang nagiging katapusan ng mundo ang mundong ito? Dumating na ang bombero ni Lin Mo. Ngunit hindi mapigilan ang apoy. Nasunog ang bagong formula sa bodega. Nasunog din ang mga plano. Ginoong Su, pumirma na tayo ng kontrata. Kailangan na nating mag-deliver sa susunod na buwan. Ngayon, nasunog ang inyong linya ng produksyon. Hindi talaga kami makapag-deliver. Humihingi kami ng pagwawakas ng kontrata. Kailangan nyo rin kaming bayaran ng double sa breach of contract. Pakiusap, bigyan nyo kami ng ilang araw pa. Sigurado kaming maayos ito. Extension. Nakipag-usap na kami sa Tianqi Group. Maaari silang magbigay sa amin. Nagbibigay ng parehong uri ng baterya. Kahit na medyo mahina ang performance. Pero mura naman ang presyo. Tapos na ang mga suna ito. Hahaha, Ginoong Lin, Ginoong Su. Hindi ka nagbago. Hindi ko akalain na ang bagong pabrika ay nasunog ng ganito sa isang gabi. Sayang naman. Ikaw ba ang nagpasimula ng apoy kay Zumingsuan? Miss Su, pwede namang magpakasaya sa pagkain. Pero huwag naman magbitiw ng kung ano-ano. May ebidensya ka ba? Nandito lang ako para tumingin. Kung may kailangan, sabihin mo lang. Oh, tama nga. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ang mga kasosyo ninyo ay lahat nakipag-ugnayan sa aming Tianqi na may eksklusibong kasunduan. Kaya pinapunta ninyo ang tao nyo para sunugin ang pabrika. At ninakaw ang mga kasosyo. Para mapilitan akong ibigay ang resepi. Nagbaluktot si Mulin. Ngayon ay parang aso na may naputol na paa. Nakatakda ang linya ng produksyon. Nangako ang kasosyo, tumakbo ang kasosyo. Tumakbo ang kasosyo, langit. Sinunog na rin ang mga plano. Tapos na ang grupo ni Su. Ngayon, yumuko ka. Ibigay mo ang resipe. Magagawa ko pang ipakain sa iyo si Tianqi. Kung hindi, ikaw at ang Su Group ay maghihintay na magbayad ng penalty. Hanggang sa mawalan ng lahat. Zumingsuan, akala mo ba ilalagay ko ang tanging drawing sa pabrika? Anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang alam na maglalaro ka ng mga trapo. Mga backup na linya ng produksyon at drawing. Handa na ang backup mula pa noong simula. Ang production line dito ay pawang mga peke na makina lang. Years are the way. Ang bagong uri ng baterya na ginagawa namin. Mas mura kaysa dati. Mas mataas din ang performance. Sa tingin ko, magiging masaya ang mga supplier na iyon. Handang makipagtulungan sa atin. Mga boss, kung ang bagong baterya ko ay magiging mas mura ng 3% at ang pagganap ay doble, isasaalang-alang nyo ba ang negosyong ito? Ginoong Lin. Siyempre, handa kaming makipagtulungan. Mas mura ng 3% ang presyo. Doble ang pagganap. Tanging mga hangal lang ang hindi gagawa ng negosyong ito. Magdedeklara na tayo ng kontrata sa Tianqi. Magsasagawa tayo ng bagong kontrata sa Su. Ginoong Lin, sana ay huwag kang magbago ng isip. Mga bagay na nakakalimot sa utang na loob. Hindi kayo pakakawalan ng Tianqi. Dapat kang mag-alala si Zumingsuan tungkol sa sarili niya. Ki, nagpadala ka ng tao upang magpasunog. Binayaran mo ang mga supplier.
Lahat ng ebidensya ay naipasa ko na sa pulis. Nagsisinungaling ka, wala kang ebidensya. Ginoo Zhao, gusto mo bang pakinggan ang recording ng tawag mo habang sinusunog ang pabrika? Kasama ang Scarface. At ikaw ang nagbayad. Sa mga transaksyon ng supplier. Meron kaming backup. Imposible, paano niyo nakuha ang mga ito? Salamat sa aking talino. Nalubos na pinahusay. Ang pag-hack sa inyong mga telepono. Sobrang dali lang. Huli, buksan mo. Huli si Zuming Suan, sinasangkot ka sa sadyang pagsusunog ng bahay. Panlilin lang sa negosyo. Ngayon, sumama ka sa amin para sa investigasyon. Lin mo, akala mo lang na ito lang ang kaya namin. Mas marami pang pasabog ang nakalaan. Hindi ko sasabihin sa'yo. Mamatay din kayo balang araw, hahaha. Hindi maganda ang sitwasyon, siyaw mo. Nangyari ang pag-atake ng Chanki Organization sa gabi. Inatake kami ng mga patay. Nakapagpigil kami sa atake sa ngayon. Ngunit malubha ang mga nasawi. Tito, agad kitang ipapadala. Agad kitang ipapadala, Tito, agad kitang ipapadala. Mga bagong supply at gamot, mga bagong supply at gamot. Magtiis ka pa ng kaunti, magtiis ka pa ng kaunti. Magtiis ka pa ng kaunti. Sana ay maasahan kita, sana ay maasahan kita. Umaasa ako na ang daanang ito, umaasa ako na ang daanang ito ay makapagdadala ng supply sa tamang oras, ay makapagdadala ng supply sa tamang oras. Mga gamot pang stop ng pagdurugo, antibacterial bandage, high energy food. Nakapag-impact na ako ng lahat. Ipapasa ko na sa iyo ngayon. Huwag mo nang ipasa, siyaw mo. Katatapos lang naming matuklasan na ang Tianqi Organization ay naglagay ng mga signal interference device sa paligid ng base. Nakalock na ang lahat ng karaniwang channel ng pagpapasa. Natuklasan nila ang pinagmulan ng aming mga supply. Kaya nila ito ginawa. Anong uri ng panggugulo na aparato? Kailangan muna nating hanapin ang modernong pinagmulan ng signal ng apokalipsis. Wasakin ang pangunahing aparato ng panggugulo. Kung hindi tayo makakatanggap ng mga supply. Ano ang maaari kong gawin? Sa mundong ito ng katapusan, napakalimitado ng suporta. Madalas ang mga aktibidad ng apokalipsis na organisasyon kamakailan. Maihinala ako na nakuha rin nila ang iyong mga mapagkukunan mula sa apokalipsis na grupo ng iyong mundo. Maghanap ng paraan upang putulin ang kanilang ugnayan. Panatilihin ang puwang, siyaw mo. Kaya natin ito sa loob ng 3 araw. Lin mo, narinig ko na lahat. Sasamahan kita sa misyon na ito. Hindi masyadong delikado. Siguradong may mga tao ang apokalipsis na naglagay ng maraming sundalo roon. Dahil sa panganib na ito, kaya gusto kong sumama sa iyo. Kaya kong ipatawag ang regular na security team ng tatay ko. Mas maraming tao, mas maraming tulong. May mga galaw ang apokalipsis roon. Mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ko. Nakasara na ang harap at likod na pinto. 3 sasakyan ang kabuuan. Hindi bababa sa 6 na tao. Lahat sila may dalang baril. Manatili ka dito, huwag lumabas. Ako na ang bahala sa kanila. Maliban sa pagpapadala niyo dito para pumatay sa akin, ano pa ang gusto ni Li Weigong? Ano pa ang kanyang plano? Sa totoo lang, may koneksyon ba kayo sa ibang tao mula sa ibang mundo? Kahit pumatay kayo sa akin, hindi ko sasabihin. Kahit mamatay ako. May nangyari kay Lin mo. Lahat ng mga pangunahing materyales na pinagsamahan natin ay naapektuhan. Ang lahat ng supplier ay nagdeklara ng unilateral na pagwawakas ng kontrata. Formal na nagsalita ang Chanqi Group. Sino ang magbibigay sa amin ng supply? Ipagbabawal namin sila sa buong industriya magpakailan paman. At pati na rin ang mga bangko na nakikipagtulungan. Bukas ay kukunin nila ang lahat ng kanilang likidong pondo. Talagang matindi ang hakbang ni Li Weigong. Siyaw mo. Dumating ang mga ahensya ng regulasyon ng alas 8. Dumating ang bangko ng alas 9 para mag-withdraw ng pautang. Maaaring huminto ang linya ng produksyon anumang oras. Li Weigong, ito ay isang sunod-sunod na plano. Pinipilit tayong mamatay. Ginoong Su, Ginoong Lin. Kumusta, sana ay maayos ka. Ginoong Su, Ginoong Lin. Kumusta ka na? Narinig ko na ang tungkol sa Sushi New Energy. Nagkaroon sila ng maliit na problema. Malicious na pag-ulat ng kwalipikasyon. Pagbili sa supply chain. Pag-utang sa bangko para ma-withdraw. Pagpapadala ng mga mamamatay tao para sa pagpatay. Lahat ikaw ang gumagawa. Kahit ano paman.
Lin Mo, isang mahirap na estudyante na nagtapos. Gusto lang makipagkumpetensya sa akin sa Tianqi Group. Medyo bata pa. Li Weigong. Ikaw ay nagsasagawa ng masamang paninirang puri sa negosyo. Nag-obliga sa monopolyo. Bumili ng tao para pumatay. Wala kaming takot na dalhin ito sa korte laban sa inyo. Hahaha, kasuhan mo ako. Ginoong Su, mas mabuti pang alagaan nyo ang sarili nyo. Hintayin niyong bawiin ng mga ahensya ang inyong lisensya at kunin ng bangko ang pondo. Dapat isara ng SUS New Energy at magsagawa ng liquidation. Ano ang ipapahayag mo laban sa akin? Bibigay ako sa iyo ng huling pagkakataon, Lin Mo. Pumirma ka sa kontratang ito. Ibigay mo ang formula ng baterya ng walang bayad sa Tianqi. Lumuhod ka at magbigay sa akin ang 3 pagyukod. Hindi maganda ang sitwasyon, Xiao Mo. Nakapasok na ang Tianqi Organization sa unang linya ng depensa ng base. Kaya pa natin tumagal ng 2 araw pa. Kailangang mapabilis ang pagsira sa interference device. Lin Mo, alam ko na ang lihim mo tungkol sa apokalipsis. Matagal ko nang alam. Ngayon, pipilitan kang pumirma. O mamatay ka dito kasama ang Su family. Li Weigong. Susubukan mong barilin sa punong tanggapan ng Su. Akala mo ba soft target lang kami ang Su family? Huwag kang maingay, Sudong. Ngayon, gusto ko lang makuha ang gusto ko. Magbibilang ako ng 3. Pipirma ka ba o hindi? Magbigay ka ng tiyak na sagot. Li Weigong. Akala mo ba talaga na wala akong nakahandang plano? 3. Binayaran mo ang mga tagapagbantay. Nang huthot sa bangko. Nagbayad ng upahan para pumatay. May mga ebidensya ako sa lahat. Ikaw, bakit mo hawak ang mga bagay na ito? Lahat ng nasa cellphone ni Zuming Suan ay nandito. Matagal ko nang nakuha ang mga utos mo. Li Weigong. Inakusahan ka ng katiwalian sa negosyo. Illicit na pagnenegosyo pag-order ng pumatay. Ayoko. Hindi kayo palalampasin ni Tianqi. Hindi tama. Sa control room sa 2 palapag sa ilalim. Mahigpit ang seguridad. Ang security team ang pangunahing nakakaabala sa akin. Pumasok sa ilalim sa pamamagitan ng drainage. Lin Mo, nasa labas ka para mag-antabay. Kung may nangyaring masama, agad akong magre-report. Itaas ang interference power. Ngayon, walang balikan si Lin Mo. Haha. Hindi mo ito inasahan, Lin Mo. Ang nahuli ay isang kapalit. Sa tingin nyo, kaya niyong pigilan ako. Sabi ni General Li, Lin Mo, ihulog mo na ang armas at sumuko. Maaari pa kitang mapanatili bilang buo ang bangkay. Sa mga tulad ninyo, nais nyo pang mapanatili ako. Lumabas si Li Weigong. Kamatayan, hindi talaga masusugpo. Xiao Mo, ang pangunahing encryption chip ng interference device. Kailangan gamitin ang fingerprint at iris ni Li Weigong. Para ma-unlock ito, huwag piliting i-hack ng pilitan. Magdudulot ito ng self-destruct na programa. Naiintindihan ko, tiya. Siguradong mahahanap ko si Li Weigong. Para ma-unlock ang aparato. Magtiyaga ka pa, sige. Hindi na kami makakatagal. Ubus na ang bala ng base. Si Xiao Mo ay kayang makayanan ang 1 araw pa. Lin Mo, naghahanap ka ba sa akin? Ikaw, paano ka nandito? Hahaha, hindi ito mahalaga. Lin Mo, nasa kamay ko ang iyong maliit na kasintahan. 1 tao lang ang pumunta sa tuktok ng water plant. Sa cooling tower. Huwag magdala ng sinuman. Kung hindi, papatayin ko siya ngayon din. Bibigyan kita ng 10 minuto. Kung hindi ka makararating sa loob ng 10 minuto, maghintay ka na lang para sa kanyang bangkay. Li Weigong. Palayain mo siya, ako na ang bahala sa iyo. Haha, Lin Mo. Ngayon ay nariyan ka na rin. Akala ko ba magaling ka sa laban? Akala ko ba matalino ka? Bakit parang aso ka ngayon? Nakatayo sa harap ko. Ano ang gusto mo? Resipe o ang buhay ko? Palayain mo siya, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ano ang gusto ko? Gusto kong mamatay ka. Sinira mo ang plano ko. Nakatigil ang aking pinagkakakitaan. Tanging sa iyong pagkamatay lamang. Ako'y makakapagpahinga. A-unlock ang interference device. Kung hindi, papatayin kita ngayon.
Huli na-activate ko na ang virus leak program ng water plant. Pagkatapos ng 1-0 minuto, ang buong paligid ng planta ng tubig ay 5 kilometro. Ay magiging sakop ng virus ng mga zombie. Nasaan ang pinagmulan ng virus? Ano ang password para sa pagtigil ng programa? Kung hindi mo sasabihin, wawasakin kita ngayon. Walang password para sa pagtigil. Kapag lumabas ang virus, ang buong lungsod ay magiging zombie na puno. Sa katapusan ng mundo. Kahit na mabuhay ako, gusto kong dalhin ang buong syudad kasama ko sa paglubog. Sa kamatayan. Linmo, may virus storage tank sa control room. Kailangan nating sirain ito bago matapos ang countdown. Para maiwasan ang sakuna. Kung hindi na tayo makahabol. Lahat ng lungsod, nakataas na ang alerto. Nagsimula ng magbaba ng pressure ang sealed container. Kailangan agad itong freeze at sirain. Kung hindi, sasabog na ito agad. Na-encrypt ang sistema, hindi na ito ma-activate. Hindi na pwede. Maliit na gining. Ipinasa ko sa iyo ang code ng virus destruction program. Ipasok mo na. Bilisan mo. At gamitin mo ang iris ni Liwego. Para sa lock interference device. 3 minuto na lang. Tio, nasira na ang interference device. Pwede nang magpadala ng mga supplies ngayon. Nabuksan na ang daanan. Bilisan. Tanggapin ang mga supplies. Ang galing, sa wakas ay nagtagumpay na tayo. Linmo, winasak mo ang plano natin. Sa utang na ito, personal kaming makikipag-ugnayan sa iyo. Pagkaraan ng 7 araw, magpapasya tayo ng malaki. Pagkalipas ng 7 araw, magbubukas kami ng malaking port ng espasyo at panahon. At personal na darating sa iyong mundo, tatapakan. Ang lahat. Siyaw mo. Hindi maganda. Ang milyong bangkay ng apocalyptic organization ay nagtogether patungo sa port ng espasyo at panahon. Kailangan nilang puwersahin ang pagbubukas ng daan upang salakayin ang iyong mundo. Sige, subukan mo. Sa pagkakataong ito, lubos kong wawasakin ang inyong pugad. Wakasan ang lahat ng ito. Silin mo ngayon. May 12 ng mga rehiyon sa buong lungsod. May mga alon ng oras at espasyo na lumitaw. 3 suburb. Nakatagpo ng insidente ng pag-atake ng mga mutant. Nakasali na ang mga ahensya ng kalusugan at militar. Ngunit hindi nila kayang labanan ang mga bagay na ito. Sila ay mga advanced team ng hinaharap na apocalyptic organization. Gumagamit sila ng maliliit na alon ng oras at espasyo. Dalhin na ang mga mutante at mga binagong tao. Sa loob ng 7 araw, lalawak pa ang daanan. Lahat ng tauhan ng pamilya Xiao Umusu, ng grupo ng seguridad, mga rekurso, pwede mong a-allocate kahit kailan. Pero ang pinakamalaking problema namin ngayon ay, wala kaming mga mass-produced na armas na kayang labanan ang mga mutasyon. Wala ring sapat na antibodies. Nahuli namin ang komunikasyon ng Future Apocalypse Organization. Naipadala na nila ang advanced team ng Modified Army. At nandyan na sila. Ang target ay ikaw. Nandito pa sila sa post-apocalyptic na mundo. Nagtipo ng milyong bangkay. Sa loob ng 7 araw, sabay-sabay na magsasagawa ng pangkalahatang atake. Mayroon bang paraan para pansamantalang harangan ang mga alon ng oras at espasyo? Kung magpapatuloy ito, madaling magiging magulo ang buong lungsod. Ito ang plano ng stabilizer ng oras at espasyo. Maaari itong gawin gamit ang mga materyales ng baterya na mayroon ka ngayon. Maaaring pansamantalang harangan ang mga alon ng espasyo at oras sa loob ng 5 kilometro. Ngunit ang pangunahing chip ay dapat gumamit ng encrypted chip mula sa apocalyptic organization. Tanging ang kanilang chip ang makakapag-match sa frequency. Ginoong Lin, Ginoong Su.
Ang mga haluang metal na materyales na binili namin ay ninakaw habang nasa mabilis na takbo. Nawala rin ang driver. Ikaw lang ang nakakaalam ng ruta ng transportasyon. Ikaw ang nagbenta ng impormasyon sa mga tao ng apokalipse. Tama ba? Hindi ko ginawa. Nakipag-ugnayan ka sa organisasyon ng apokalipse. Mayroon tayong traidor sa loob. Isa lang itong maliit na tauhan. Nasa ang tunay na problema. Umalis na kayo muna. Ako na bahala dito. Hindi talaga sila nakakaramdam ng sakit. Maliit na hiling. Sila ay mga walang pakiramdam na mga binagong tao mula sa apokalipsis. Ang kanilang kahinaan ay nasa chip sa ulo. Saksakin ninyo ang kanilang ulo. Napatakot mo ako ng husto. Sobrang delikado kanina. Siksiyaw mo, ito pa lang ang paunang grupo. May mas malakas pang darating. Ang hukbo ng mga rebelding tao. Kailangan mong hanapin sila agad. Sa mga modernong pook, wasakin nila ang kanilang space-time signal amplifier. Kung hindi, pagkatapos ng 7 araw, hindi talaga mapipigilan ang malaking kanal. May mga tracking chip sila sa katawan, kaya maaring mahabol pabalik sa kanilang base. Ginoong Lin, may hindi bababa sa 30 na mga binagong tao sa loob. At may malakas na armas pa. Hindi pwedeng basta-basta sumugod ng diretsyo. May butas ang pader sa kanang bahagi. Ang mga bantay ay magpapalit ng tungkulin kada 0 minuto. Papasok tayo doon mula doon. Malapit nang dumating ang malaking hukbo. Kayo ay mamamatay. Nandito ako. Hindi magtatagumpay ang inyong mga balak. Halos hindi na makayanan ni Ginoong Lin ang pressure. Ano ang gagawin natin? Bakit ka nag-aalala? Inilunsad ko na ang self-destruct na programa. Pagkatapos ng 3 minuto, lahat ng kagamitan dito ay sasabog. Dadaan tayo sa bentilasyon. Lin mo, bumalik ka agad. Sa underground parking ng Sugroup. Maraming bomba at mga tao ng apokalipsis. Nasugatan ang tatay ko sa kanila. Huwag magpanik, isara ang pinto ng opisina. Nandito na ako sa loob ng 10 minuto. Lin mo, dumating ka na sa wakas. Lin mo, dumating ka na sa wakas. Sabi ng aming leader, basta ibigay mo ang formula ng baterya. At lahat ng mga sangkap, aatras kami sa bomba. At palalayain sila. Maaari kong ibigay sa inyo ang formula. Pero palayain nyo muna sila. At tanggalin ang bomba. Akala mo ba bobo ako? Ibigay ang formula. Walang sinuman sa inyo ang makakaligtas. 100. 100-0300. Ginoo, ayos lang ba kayo? Ngunit ang mga bombang ito, hindi namin kayang tanggalin. Mayroon itong encrypted device mula sa Apocalypse. Kung puwersahin ang pagbuwal, agad itong sasabog. Pabilis na ang countdown ni Lin mo. 0020. 1500. May oras pa ba si Lin mo? Hindi, umalis na tayo. Hindi, nasa loob ng bombang ito. Ay ang core ng temporal na pagkabigla. Ang mga ripples ng oras at espasyo ng buong lungsod ay magiging wala sa kontrol. Sa oras na iyon, hindi na kailangang maghintay ng 7 araw. Ang daan ay kusa ng magbubukas. Encryption code ay ang gene sequence ng hinaharap na si Li Weigong. Mabilis, ay input mo, may 1 minuto pa. Ang galing, nakatakot ka sa akin. Salamat sa hirap mo, ksiyaw mo. Ipinapakita ng monitoring na siya ay nailigtas ng isang mekanikal na binagong tao. Emergency news, nagkaroon ng gulo sa City Detention Center. Emergency news, nagkaroon ng gulo sa City Detention Center. Siguradong nasa lihim na base ni Revelation si Li Weigong. May hawak siyang teknolohiya mula kay Revelation sa hinaharap. Siguradong nagbabalak siya ng mas malaking plano. 5, 2 araw ka nang hindi nakakatulog. 5, 2 araw ka nang hindi nakakatulog. Magpahinga muna tayo. Boss Lee, may masamang balita. Pumasok na ang mga cyborg ng Tianqi. Hindi na kayang pigilin ng security team sa ibaba. King Yu, dalhin mo ang lolo sa safe house. Isara ang pinto at huwag lalabas kung wala ako. Huwag na huwag lalabas. Lin mo, mabuti ka naman. Hindi mo inasahan, di ba? Bumalik na ako. Li Weigong, tumakas ka sa piitan at umatake sa pulis. Li Weigong, tumakas ka sa piitan at umatake sa pulis. Hindi ka ba natatakot na maaresto sa buong bansa? Ha ha ha.
Paghahanap, paghahanap, hintayin ang pinuno ng hinaharap na buksan ang daan. Ang buong mundo ay magiging katapusan ng mundo. Sino pa ang magmamalasakit sa paghahanap? Bibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Sumunod ka sa akin. Kapag dumating ang bagong mundo, gagawin kitang pangalawang tao. CJ, sinira mo ang napakaraming plano ko. Dapat na itong matapos para sa iyo. Sa mga ito, mga cyborg, akala mo ba'y mapipigilan mo ako? Hahaha, mapipigilan kita. Ang kailangan ko ngayon ay ang buhay mo. Sugod. Li Weigong, akala mo ba talaga na ang teritoryo ng pamilya Su ay maaari mong pasukin ng walang limitasyon? Na maaari kang pumasok at lumabas ng basta-basta? Li Weigong, sa punong tanggapan ng Sumin. Nagpaputok ka ng ilang beses. Inatake mo ang mga pulis at tumakas. Ngayon, may nationwide wanted notice na. Mahihirapan ka ng makatakas. Imposible, paano kayo magkakaroon ng paghahanda? Mula sa sandaling tumakas ka sa bilangguan. Alam na naming darating ka sa punong tanggapan. Akala mo ba upo lang kami at maghihintay? Lin mo, akala mo ba nandito ako ngayon? Talagang para patayin ka. Masyado kang naive. Boss Lin, hindi maganda ang nangyari. Ninakaw ang pagsasaliksik ng sentro ng mga tao ng apokalipse. Nakuha ang pangunahing chip ng stabilizer ng oras at espasyo. Kasama ang lahat ng mga plano at materials. Sumpain, nahulog tayo sa kanyang bitag. Huling-huli na siksiyaw mo. Ang organisasyong Apokalipsis ay naka-upgrade na gamit ang nakuhang chip data para sa jamming device. Ang aming daanan ng pagpapadala. Lubos ng nakasara. Malapit nang bumigay ang depensa ng base. Ipinapakita ng monitoring na ang nag-atake ay si Li Weigong. Personal na namumuno. Alam nila ang tungkol sa istruktura ng sentro ng pananaliksik. Maliban sa dating direktor ng pagbili, mayroon tayong mas mataas na antas ng trader. Iwan muna ang usapan tungkol sa trader. Ngayon ang pinakamahalaga ay wala. Pangunahin na chip at mga materyales. Hindi kami makagawa ng time-space stabilizer. Hindi mapipigilan ang oras at espasyo. Hindi rin makakatulong ang pagkalat ng alon sa aking tiyuhin. Alam ko kung nasaan ang pangunahing materyales. Ako na ang bahala sa mga materyales ni Xiao mo. Nakipag-ugnayan ako sa mga kasosyo sa industriya ng militar. Pabrika ng haluang metal. Kaya nilang makagawa ng kinakailangang pangunahin na materyales na may kasamang seguridad ng militar sa buong ruta. Tama, kahit na kami ay nakalock sa portal. Pero dala ko ang mga tao. Nagsagawa ng pagsalakay sa isang outpost ng Apokalipse. Nakuha nila ang kanilang maaaring AS-Vinfu ang pag-crack ng sabay. Buksan muli ang daanan. Ang galing, Tito. Ipadala mo ang code. Simulan na natin ang pag-crack ngayon. Naipadala ko na ang code. Ngunit kailangan ng hindi bababa sa 48 oras para ma-decrypt ito. Organisasyon ng panahon, tiyan mo. Siguradong maglulunsad ng malaking atake sa loob ng 48 oras, tiyan mo. Hanggang dito lang ang kaya naming tiisin. Hanggang dito lang ang kaya naming tiisin, tiyan mo. Huwag kang mag-alala, Tito. Sa loob ng 48 oras, siguradong madedecrypt ko ang device na ito. Ipapadala ko na ang mga supply sa'yo. Hindi maganda silin mo. Yung nakontak naming military alloy. Kakatapos lang magkaroon ng malakas na pagsabog. Wasak na ang buong pabrika. Lahat ng nakatakdang materyales ay nasira na rin. Si Li Weigong ay nakakaalam pa nga, na kahit ito ay nasasakupan niya. Huwag nang magpagod, Lin mo. Tinanggal na namin ang lahat para sa'yo. Bubuksan ang daan pagkatapos ng 48 oras. Wala kang mababago. Mabilis na tawag. Masama ang nangyari, Xiao mo. Inilunsad na ng Apocalyptic Organization ng maaga. Pinapainit ang daan. Oras ng pagbubukas ng malaking kanal. Naantala ito ng 48 oras. Ngayon, sa silangan at kanluran ng lungsod, ang malalaking mutasyon ay nalagpasan na ang depensa ng militar. Hindi matamaan ng karaniwang armas. Ang kanilang matibay na panlabas. Kung magpapatuloy ito, mabilis na mapapalawig ang kontrol sa buong lungsod. Nakipag-ugnayan na ako sa militar. Sa command center, nagbibigay kami ng
Mga plano ng bagong armas. Binuksan ng militar sa amin ang lahat ng monitoring at traffic permissions. Pero ang ugat pa rin ay nasa sa pinagmulan ng signal ng apokalipse. Huwag itong sirain, dahil ang mga mutante ay patuloy na darating. Nasubukan ko ng baligtarin ang signal na humakbang sa ating computer. Nasa abandonadong pantalan sa labas ng lungsod. Ngunit si Li Weigong ay isa lamang tagapagpatupad. May isa pang nasa likod. Tunay na nag-uutos. Ito ay tiyak na bitag, Lin mo. Hindi ka pwedeng mag-isa. Ito ba ay bitag? Kailangan kong pumunta. Ngayon, ito na lang ang pagkakataon. Matagpuan ang salarin sa likod. Wasakin ang pinagmumulan ng signal. Ito lang ang ating tanging pagkakataon. Ikaw ang nagpadala ng mensahe. Sino ba talaga ang nasa likod nito? Ako ang nagpadala. Pinilit lang ako. Binomba mo ang pabrika ng haluang metal. Kinuha nila ang aking blueprint. Pinatay nila ang maraming tao. Ngayon, sinasabi mong pinilit ka lang. Tingnan mo na lang. Ang mastermind sa likod, codename Shadow. Kinuha niya ang asawa at anak ko. Ginamit nila ang buhay nila para puwersahin ako. Para magtrabaho para kay Apocalypse. Lahat ng ginawa ko ay siya ang nag-utos. Bakit mo akalaing maniniwala ako sa'yo? Wala na akong choice. Wala ka ring choice. Sa loob ng 24 oras, magbubukas na ang pasukan. Walang makakapagpasok sa'yo maliban sa akin. Wasakin ang pangunahing server room. At saka, ayaw mo bang malaman ang tunay na pagkatao ng Anino? Yung leader ng hinaharap na apokalipsis. Na organisasyon. Hindi ba't ikaw iyon? Iyan ay isang peking nilikha ng Anino. Li Weigong, naglakas loob kang magtaksil sa amin. Ngayon, kahit sino sa inyo dalawa, huwag ninyong asahang makakalabas dito ng buhay. Kaliwa, sa iyo na yan. Kanan, ako na ang bahala. Hindi mo na kailangang sabihin. Ngayon, pwede na tayong magsalita. Sino ba talaga ang Anino? Si Zhu Mingxuan. Impossible. Nahuli na si Zhu Mingxuan ng mga pulis. Yung nahuli at yung clone ko. Pareho lang yung puppet na iyon. Isa lang siyang kapalit. Ang tunay na Zhu Mingxuan. Nakatago na mula pa sa simula. Siya ang tunay na tagapamahala ng Tianqi Group. Ng aktwal na kontrol. Siksiyaw mo. Nahanap na namin ang leader ng Tianqi Organization na may codename na Ying, si Zhu Mingxuan. Siya ang kasama ko noon na nagtatag ng base. Ngunit noong araw, niloko niya ang base. Dinala niya ang mga sample ng zombie virus at gumamit ng teknolohiya sa oras at espasyo para makatakas sa modernong panahon. Alam ko na, tiya. Nandito siya ngayon sa harap ko. Sa ikatlong palapag sa ilalim ng pantalan, siya ang kumokontrol. Sa lahat ng mga signal transmitter. Huwag na kayong magmatigas, huwag kayong papasok ng walang plano. Na-decrypt namin ang kanyang pangunahing code. Natagpuan ang pangunahing bahagi ng daanan. Ang mga node ay bidirectional. Kalahati ay nasa kasalukuyang pantalan. Ang kalahati ay nasa 5 palapag sa ilalim ng aming base. Kailangan sabay na sirain ang 2 panig upang ganap na isara ang daanan. Hindi mo inaasahan, no? Mula nang dalhin mo ang patent. Noong araw na nagsimula ang kaisu, nahulog ka na sa plano ko. Ang teknolohiya mo sa bagong enerhiya ay nag-iisa, na makapagbibigay ng enerhiya sa spasyo-temporal na daanan. Hindi ko kailanman mabubuksan ang permanenteng daanan. Binibigyan ka nilin mo ng 2 pagpipilian. Kailangan mong dalhin ang device ng teleportasyon para makipagkita sa akin sa ikatlong palapag ng underground. O kaya't papabagsakin ko ang punong tanggapan ng Su. At isasama ang mga kaibigan mo sa pagkamatay. Zhu Mingxuan, lumapit ka sa akin. Ha ha ha. Bibigyan kita ng kalahating oras. Walang palugit. Sasama ako sa'yo. Sinaktan ni Zhu Mingxuan ang pamilya ko. Kailangan kong patayin siya ng sarili kong kamay. May masamang balita, siyaw mo. Dala ni Zhu Mingxuan ang mga cyborg. Nang atake ang hukbo sa base. Laboratorio sa ika-5 palapag ng ilalim. Nakuha na nila ito. May mali, masyadong tahimik. Siguradong may bitag si Zhu Mingxuan. Puno ng mga bomba ang buong silid ng makina. At may higit sa 10 mga na-modify na tao. Nakatago sa mga duct ng hangin. Napapaligiran tayo. Zhu Mingxuan, ang dami mong pinagdaraanan. Ano talaga ang gusto mong gawin?
Siyempre, ang gusto mong gawin ay buksan ang permanenteng daanan sa pagitan ng dalawang mundo. Gamitin ang iyong teknolohiya ng bagong enerhiya upang kontrolin lahat ng resources ng dalawang mundo. Maging nag-iisang Panginoon. Nasaan ang asawa at mga anak ko? Mag-alala ka. Buhay pa sila. Kahit na sumunod silin mo. At ibigay ang pangunahing code ng bagong enerhiya. Ipapalaya ko sila. Siyaw mo, nandoon na ako kasama ang mga tao. Sa pintuan ng underground laboratory. Nag-ayos tayo na pagkatapos ng 3 minuto. Sabay tayong kikilos. Wasakin ang pangunahing node. Masyadong minamaliit mo kami, Zumingsuan. Patayin niyo sila. Huli na, hahaha. Hindi na maibabalik ang daanan. Kahit sirain niyo ang node, ang kaguluhan sa oras at espasyo ay lulo ng dalawang mundo. Tio, agad na simulan ang self-destruct na programa ng base. Wasakin ang pangunahing node sa ilalim ng 5 palapag. Naiintindihan. Bastos, ilang taon na akong pinipilit mong gumawa ng mga bagay. Ngayon, makikipaglaban ako sa iyo. Dalhin mo ang code, sumunod ka sa akin. Alagaan mo ang aking pamilya ng mabuti. Wasak na ang pangunahing node ng Little Mo base. Pero dito sa modernong bahagi, patuloy pa rin ang operasyon ng kagamitan. Hindi talaga maisara ang daanan. Kailangan mong agad na tumawid sa katapusan ng mundo. Ganap na sirain ang pangunahing code. Napakadelikado ng daanan ni Lin mo ngayon. Malamang na mahuhulog ka sa kaguluhan ng oras at espasyo. At hindi na makakabalik. Kailangan kong pumunta. Tanging sa pamamagitan ng ganap na pagsira. Sa pangunahing code ng bagong enerhiya. Maisasara ang daanan. Upang mapigilan ang sakuna. Tito ay nandoon pa rin sa katapusan ng mundo. Pati ang pamilya ni Li Weigong. Naghihintay na tayo upang iligtas sila. Wala na akong pagpipilian. Lahat ng armas at kagamitan sa bahay ni Xiao Mosu. Pwede mong dalhin. Ngayon nandito kami, mag-alala ka lang. Siguradong mapapanatili namin ang depensa. Hintayin kita. Ayos, nandito ka na sa wakas. Iyo, nagmamadali tayo. Nasaan ang pangunahing code? Kailangan nating sirain ito agad. Isara ang daanan. Lin mo, sinira mo ang plano ko. Kahit mamatay ako, kailangan kong dalhin ito. Dalawang mundo ang kasama kong ilibing. Zumingsuan, nawala ka na sa katinuan. Tio, dalhin mo ang mga tao para harapin ang mga patay. Ako ang bahala sa pag-alis ng aparato. Apokalipsis, Simula. Apokalipsis. Ang teknolohiya ng enerhiya ay naipakalat sa buong bansa. Ang Sushi New Energy ay naging leader sa industriya. Nagpadala ng balita ang tiyuhin mula sa katapusan ng mundo. Nakapagtayo na siya ng bagong ligtas na lugar. Gamit ang iyong na-optimize na binhi nakapagtanim ng pagkain. Ang mga nakaligtas sa katapusan ng mundo ay sa wakas makakapag-ayos ng kanilang buhay. Ang pamilya ni Li Weigong ay rin. Sila ay labis na nagpapasalamat sa iyo. Lahat ay magiging maayos.